Actually, dito sa unang assist po ni Lebron hindi naman more on sa court vision talaga niya kundi sa amuyan din nila sa isa't isa. Like ngayon, nakapag-force sila ng switch at binabackdown na nga ni Davis itong si Kuzma. Malamang hindi kakayanin ni Kuzma to all the way kaya tutulong na si Sarjan upang hindi siya kainin. Ito rin po yung diferensya sa play na ito kasi dyan nagkakaroon ng advantage ang Lakers and naging very good na rin po si Rui paminsan sa pagiging diver ng kanilang opensa sa ganito mga pagkakataon. Tapos si Lebron yung nakakahanap sa kanya bilang main facilitator nga ng team na ito. Pagkapasa kasi kay Lebron dyan, malamang may ibang magko-close out sa kanya at may kita niya sa video na ito na mahilig si Lebron mang bait ng defender. Pumepeke para kumagat si Carrington. And si Rui ayan nga, nagda-dive at sumisingit sa siwang ng depensa. Kaya complete breakdown din po ito kasi may double nung una, may nagko-close out at tumalon at may nag-cut. Ang ganda ng amuyan. Dito rin mga idol, hindi lang siya basta-basta pasa lang talaga. Kita nyo, akala mo mag-fader na siya in which kaya naman talaga niya mag-fader sa ganyang range. Although yung paborito ni Lebron ay dito sa may bandang left block. Pero yan nga po, medyo natigilan ang depensa nito ni Sar at hindi na nga rin siya nakapag-recover kay Davis na may inferior player na sa kanyang Gedli. Bilang open floor na nga rin po ito, makikita natin ang depensa na tinatry na harangan ng kanyang driving lane dito sa ibabaw pa lang. Ayan, si Kuzma Sar ay sumusubok na harangan siya. Tapos mayroon kang streaking na AD rin na maaari mong bigyan ng drop pass. Kaya ayan na naman si Lebron mga idol na hindi agad pinapakita ang mga options niya. Tatalon muna siya at pinapamukha na dun ipapasa kay Davis kasi mukhang pwede naman bago tuluyang ibira sa corner kay DFS. Nice pass. Kapag din kasi idol, hindi mo masyadong binibigyan ng mabigat na depensa si Lebron sa open floor, ay kayang-kaya pa rin niyang makalusot. Andyan pa rin naman si Sar sa paligid pero kailangan niyang i-deal ngayon itong si AD na tao naman talaga niya. Kaya no choice po itong si George kundi saluhin ang pagdepensa kay Lebron sa open floor. Wala, inatake lang niya at nakapag-layup. Ito yung trip ko rin mga idol, may zoom action ang LA dito para kay Lebron kung saan mula sa kaliwa ay makakatanggap siya ng dalawang screen, isa kay AR tapos yung handoff naman kay AD. This creates cross matches din kung saan si Sar ay maaari muling tumapat kay Lebron. Pero ngayon kita nyo na hindi siya tumatapat. So kailangan pang humabol ni George dyan sa kanya. Eh di ba kanina nga lang inaatake ni Lebron yon kahit nasa harapan siya, ngayon na nasa likod, mas delikado. Kaya yan po yung maganda rin sa ganitong play. Hindi lang Lakers ang gumagawa niyan kundi almost every team sa liga. At dito na rin nag-gravitate yung depensa patungo kay Lebron. Kita nyo si Poole na tinatag na nga rin po siya dyan. Hinaharangan ng driving lane niya para ayun nga, hindi makapag-drive. Kaya yung mukhang obvious choice na makapasahan niya ay si Christie dito. Pero again mga idol, si Rui ay paminsan very good sa mga pagsingit-singit niya. Ang galing mag-timing kung kailan magka-cut. Ang obvious choice nga na mapapasahan ni Lebron ay si Max. Open look ang resulta niyan pero hindi nga nakitang cutting na pala si Rui at nahanap nga rin po siya ni Lebron na naman. So yan mga idol, ganda ng mga reads niya this game like dito. Inoobserbahan niya si Jax na running na papasok. Pero ganyang kinakatawan na rin siya ng kispert para hindi siya makatalon. Kung si Davis yung nandyan malamang ipapasa ni Lebron yan at sinisil na nga rin ni Davis yung smaller player. Pero kasi wala namang post game itong si Hayes eh. And wala rin pong isa pang defender na nakaharang kay Lebron tapos si George na naman muli ang nag-iisa dyan. Kaya ganun na naman, inatake na lang niya ang depensa nito, kaya naman eh. Triple-double po ang ginawa ni Lebron sa laro na ito, 21 points, 10 rebounds, 13 assists although may 5 turnovers siya na nakomit. Ganda ng overall na facilitating niya sa laro na ito. May mga times pa nga na i-score na lang siya ay pinapasa pa niya sa kakampi para sila ang umiscore. And ayun, hindi nga rin po nakahanap ng magandang matchup ang Wizards sa kanya. Though ang highlight din dito ay yung depensa ng LA. Parang naging number 1 team po sa buong liga ang Lakers this game kung defensive rating ang pag-uusapan. 87.1% po ang defensive rating nila na kung ihahalin tulad natin sa rankings ay mas mataas pa sa actual na ina-average ng number 1 na OKC na 103.2. Pababaan po ang usapan dito sa defensive rating kaya nais din syempre ng mga Laker fans na magpapatuloy ito. Although hindi naman po sustainable yung ganitong mga numero sa depensa pero hinahalin tulad lang naman natin. Kahit na in reality ay mas consistent pa sa pagiging mahina sa depensa ang LA ngayong season. Kaya ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin niyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.